Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Cancer. Pauna mensahe ninyo ay number 2. Life is speeding up. Ayan, things are going to speed up na sa ngayon sa buhay ninyo. Maaring before, no, may mga delays. Maaring before, may mga obstacles. Pero ngayon, ano, yung mga blockages na yan, obstacles na yan will be lifted. And things are going to speed up na sa buhay ninyo sa ngayon. So, kailangan maging handa kayo, Cancer, no, dito sa energy shift na to. Because bibilis na ang lahat. Alright? Kailangan, ano kayo dito, kailangan handa kayo physically, mentally, emotionally, no, fit and ready kayo dahil you never know kung gaano kabilis sa mga pangyayari. You never know kung anong klaseng pag-speed up ang mangyayari dito, no? What else? We have bring a gentle touch with the dear spirit dito, Cancer. May sitwasyon siguro dito kayo na kinakaharap na kailangan ng gentle touch lang. Kailangan ng malumanay lang na approach. Kailangan ng malumanay na pag-uusap. Hindi pwede yung nagsisigawan. Hindi pwede yung forceful. Hindi pwede yung brusco ba ang approach. No? Kailangan gentle touch lang sa sitwasyon na to. This could be a delicate situation. No? This could be involving kids. This could be involving a relationship, no? So, mga ganong bagay, siguro ang pag-uusapan ng iba sa inyo dito, kaya kailangan na yung ano lang, suwabe lang, 'di ba? Ang approach, alright? Walang pagpipilit, walang puwersa, yung ganon. So, we have hummingbird spirit, sabi dito, be here now, kay Cancer. So, maybe, ang iba sa inyo dito, Cancer, is focusing too much on what is done, what is already done, what is already in the past. Kaya, be here now, alright? Remember na kung maglalagay or pagtutuunan din ninyo ng so much time and effort yung future, parang it's impractical din kasi we don't even know kung ano yung parating, 'di ba? We don't even know kung ano ang mangyayari bukas or mamaya, 'di ba? Kaya the most powerful time talaga is the now, no? Ngayon, kung ano ang nangyayari sa ngayon, doon tayo mag-focus dahil dito sa ngayon, marami tayong magagawa. Marami tayong magagawang pagbabago. Marami tayong magagawang twists. Marami tayong magagawang adjustments sa kung ano man ang mga nangyayari sa ngayon. Alright? Kaya dito tayo mag-focus. Dito tayo mag-focus sa kung ano ang nangyayari sa ngayon. Hindi yung tapos na, wala na tayong kapangyarihan over that, or kung ano ang parating, because we don't even know what is at stake in the future. So, what else? We have, sometimes life is things. Ayan. So, this is a reminder for most of you, Cancer, na sometimes talaga, may mga pangyayaring nasasaktan tayo, napofrustrate tayo, merong mga nangyayari na hindi natin gustong mangyari, pero nangyayari because there are things that are beyond our control, 'di ba? And it is also for us to realize, no, na hindi lahat ng pangyayari sa buhay ng tao ay pabor, 'di ba, para sa atin, because sometimes we have to go through failures, sometimes we have to go through rock bottom, 'di ba? Kailangan natin ng mga pangyayaring ganon to leave us wisdom, to leave us lessons in life na makakatulong din sa atin na maging mas matatag tayo, mas maging resilient, mas maging matibay, 'di ba? Kaya may balanse ang buhay, may balanse. Kasi tulad na lang ng failures, kung walang failure tayo na nararanasan at some point in our lives, we won't be able to appreciate our success. 'Di ba? Kasi paano natin 'yan ma-differentiate yung tagumpay at yung failure, 'di ba? Kaya balance lang talaga ang lahat. Kaya ito 'yon, sometimes life is things and it has a valid reason.
Lahat ng nangyayari may dahilan, lahat ng nangyayari may purpose. May purpose yan kung bakit nangyayari sa buhay natin. Kaya, all we can do is to embrace, no, whatever is happening. Let's just embrace it, just accept what is, 'di ba? Yun mag-surrender na lang tayo sa divine universe. Let's surrender to the natural ebb and flow of life, no? Kasi kahit minsan nasasaktan tayo, kahit minsan napupuwing tayo, kahit minsan nararanasan natin ang bumagsak, but let's always remember that everything has a valid reason. Nangyayari yan sa buhay natin for a purpose, and it is for our highest good. Hindi man natin nakikita ang dahilan, no? Right now, let's say for example, right now, merong hindi masyadong magandang nangyayari sa inyo. Hindi man ninyo maintindihan ang dahilan kung bakit yan ay nangyayari sa ngayon. But, in due time, in God's perfect time, you will understand, no? And you will be able to appreciate na nangyari kung ano man ang nangyari sa ngayon. So, what else? We have turtle spirit. Slow and steady wins the race. Ayan. So, this is a beautiful reminder for some of you na minsan hindi natin kailangan na magmadali. May mga bagay na kailangan nating mag-adjust, no? Adjust the pace. Hindi natin kailangan i-push because talagang lahat ay nangyayari according to the divine order and timing. There are things na kailangan nating madaliin. May mga bagay din na kailangan din tayo na magdahan-dahan lang. Kailangan natin na maging cautious. Kailangan natin na maging maingat, no? Kailangan natin na mag-strategize on every step na gagawin natin. So, ngayon, ang reminder sa inyo, slow and steady wins the race. Alright? So, dito muna tayo sa slow pace lang, no? Slow pace lang, maingat, at extra careful kayo, extra cautious kayo sa bawat step na gagawin ninyo at this time. We have Bat Spirit, a rebirth is assured. This is really beautiful. This is a transformation. We have number 5. Number 5 resonates with change. Kaya most likely, meron mga pagbabago ditong pangyayari, no? There is a transformation that's going to unfold sa buhay ninyo sa ngayon. And that could be in any area of life, no? Na pagbabagong ito. So, good luck, Cancer. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Scorpio ay number 16, trust in divine detour. Ayan. So, Scorpio, meron dito yung biglang liko kayo, no, na pangyayari dito. Maaaring you are focused on one thing sa ngayon, pero hindi pa pala yan, ano? Hindi pa pala yan ang destiny ninyo. Hindi pa pala yan ang bagay na pagtutuunan ninyo ng pansin talaga. So, hindi pa yan yung best na kailangang mangyari sa buhay ninyo at sa ngayon. Kaya, magtiwala kayo, no, sa divine detour, because there may be new perspective, new plans, new inspiration, new ideas that may arise, at yun ang maghahatid sa inyo doon sa detour na kailangan ninyong mapuntahan. Doon kayo dadalhin sa direksyon na kailangan ninyong mapuntahan at this time. We have number 55, Snake Spirit, it's time to heal. So this is also synchronicity, double 5. I suggest, Scorpio, please look up for the meaning of number 55 for more guidance po. Okay? So, panahon na para mag-heal kayo sa ngayon. Okay? Panahon na para mag-let go na kayo ng mga bagahe pa ninyo sa inyong dibdib. Panahon na para mag-release ng mga bagay, sitwasyon, or even tao, or mga nararamdaman ninyong nakakapagpabigat or nakakapagpahirap na lang ng buhay ninyo, Scorpio. Alright? So, it's time to heal. Maaring matagal na din kayo na, alam mo yun, nagbibitbit ng mga pabigat na lang sa dibdib ninyo, no? Sa isip ninyo. Kaya ngayon, parang tama na, no? Sabi ng Spirit dito, tama na.
panahon na para magbago na ang inyong sitwasyon. Panahon na for you to create a beautiful change sa buhay ninyo. Mag-heal na kayo and move on with your life. What else? We have be peace. Ayan. So, makakatulong ito, no? Yung pag-heal ninyo, pag-embrace ninyo sa healing process that is going to help you be peace, no? Kasi siguro, with that, no, bothered pa kayo, no? Nababother kayo ng inyong naging sitwasyon, nababother kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo na siguro nagkaroon ng hindi masyadong magandang epekto sa inyo. Kaya, with that, as you head towards a healing process, magkakaroon na din kayo ng peace of mind eventually. Pero hindi ninyo mararating yung peace, no? Yung peaceful na pakiramdam hanggat hindi pa kayo nakakapag-move on sa buhay, hanggat hindi pa kayo dumadaan sa healing process. It is a process, kaya hindi ito yung overnight lang na mangyayari na gusto ninyong baguhin ang inyong sitwasyon, mangyayari na agad-agad yon. It is a process, kaya kailangan talaga na pag-isipan ninyong mabuti. Dapat na maging handa na kayo, no, na talikuran na, tapusin na ang chapter na ito ng buhay ninyo and give yourself an opportunity to live a new life, no, a brighter life and a peaceful and harmonious life, diba? What else? We have number 59, starfish spirit, open to infinite possibility. Napakagandang offer ito sa inyo ng Divine Universe. There are different kinds, no, of possibilities and opportunities coming your way dito that could be in different areas of life, no. Napakaganda nito kasi parang walang katapusan ang pagdating, no, ng iba't ibang klaseng posibilidad sa buhay ninyo, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. This is such a beautiful blessing sa inyo na you have the chance to choose, diba? Kasi infinite possibility, no? Hindi ito parang kahit saan man kayo tumingin, meron ditong posibilidad para sa'yo. Kahit kailan man, yung ganon. Parang there is a continuous inflow of possibilities and opportunities na dadating sa buhay ninyo, parang ganon. So, we have Armadillo Spirit, set healthy boundaries. Ayan, napakagandang din ito, reminder para sa inyo na it's about time na din for you to set sa healthy boundaries. Kasi nakakatulong din ito pagdating sa pag-strengthen ng inyong relationships. No, napakahalaga na meron kayong boundaries, aware kayo, and the people around you aware of your limitations. Kasi mas napoprotektahan ninyo dito ang kahit anumang klaseng relationship na meron kayo. When you are setting your healthy boundaries, you know, and the people around you know kung hanggang saan ang limitasyon ninyo, limitasyon nila. At nakakatulong yan, no? That is going to help you na mas maging matibay, mas lalong maging masaya, harmonious ang inyong relationship with another person if you know your boundaries. So, we have Crow Spirit, co-create with the Spirit. Ayan, this is a beautiful reminder din para sa inyo, Scorpio, na you are co-creating your reality with God, okay? With Spirit. Kasi, kung ano man ang realidad natin, kung ano ang nag-unfold sa buhay natin sa ngayon, di ba? Or kahit kailanman, hindi lang tayo ang gumagawa niyan. Hindi lang yung Panginoon din ang gumagawa niyan para sa atin. We are a team, di ba? Teamwork tayo dyan eh. Kayo at ang Divine Universe, teamwork kayo sa pag-create ng kung ano man ang buhay na meron kayo. Di ba? We are being sent guidance, no? Intuitive messages, signs, symbols, synchronicities, yan ang paraan ng pagtulong sa atin ng universe. Kung papaano natin papatakbuhin ang buhay natin. Kung papaano natin kung saan tayo dapat pumunta. 'Di ba? Ginagabayan tayo. Kaya yun din ang trabaho natin eh. Pakinggan natin ang ating intuition, pakinggan natin ang mga gabay sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon mapunta tayo sa tamang daan, magawa natin ang tama
according to the divine will, 'di ba? According to the divine plan para sa atin. And tayo na nandito sa physical realm, tayo yung nag-i-execute, 'di ba, ng kanyang guidance. Kaya we are co-creating, no? We are helping each other para mag-create ng ating realidad dito sa physical realm. Kaya nga tayo humihingi ng tulong, 'di ba? Nagdadasal tayo, humihingi tayo ng tulong sa divine universe. Kung ano man ang mga hinihingi ninyo, ano man ang mga gusto ninyong manifest sa buhay ninyo, provided that it is part of the divine plan and it is for your highest good, binibigay sa atin, hindi ba? Tinutulungan tayo na mangyari kung ano man yung gusto nating mangyari, at ginagabayan tayo kung ano ang dapat nating gawin para mapunta tayo doon sa kung ano ang gusto natin, di ba? Kaya nga, humihingi tayo ng tulong, hindi natin inuutusan ang divine universe na gawin yon para sa atin, 'di ba? Tulong kasi we are going to execute kung ano ang dapat natin gawin dito sa spirit realm para magawa natin or makalapit tayo doon or mapunta tayo doon sa kung ano ang gusto natin, 'di ba? And it is the divine universe directing us, no? Kung papaano na tayo makakapunta doon, papaano natin ma-accomplish yun, or papaano natin yun madadala sa buhay natin, hindi ba? We are co-creating with Spirit. We are co-creating our reality with the divine universe. So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Pisces. We have number 53, Seahorse Spirit, Watch and Wait. Okay? Watch and wait. Parang sa ngayon, hindi na ninyo kailangan na mag-take action kasi parang tapos na kayo doon. Parang ginawa na ninyo ang lahat na magagawa ninyo, ginawa na ninyo ang lahat ng kailangan ninyong gawin. Kaya ngayon, all you have to do is to watch and wait. Okay? What else? We have Koala Spirit. Spirit has a plan. Pisces, yan ang nire-remind sa inyo. Yan ang nire-remind sa inyo ng Spirit na meron siyang plano para sa iyo. Meron siyang plano para sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya huwag na kayong magtaka, huwag kayong mag-isip na hindi kayo inaasikaso or alam mo yun, pinapabayaan kayo ng universe because that's not true. No, every one of us, merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sometimes, hindi lang yan sumasakto sa kung ano ang gusto natin, 'di ba? Hindi sumasakto kung ano ang plano niya para sa atin doon sa mga gusto natin mangyari sa buhay natin. But rest assured that God has a plan for you. All right? We have Rabbit Spirit. Now is a lucky time. Napakaswerte ninyo sa ngayon daw, Pisces. This is really beautiful dahil ano kayo ngayon, babalutin kayo ng good luck, no? Binabalot kayo ng good luck and good fortune sa buhay ninyo. Kaya hindi lang ito sa pera, no? Hindi lang ito sa pera na swerte ninyo, but also you will be lucky in other areas of life. Okay? So that could be also good luck in your hindi lang sa inyong finances, kundi family also, sa mga kaibigan, sa trabaho, sa negosyo, sa mga transactions niyo. It could be good luck in any area of life. Alright? We have Hawk Spirit. Let Spirit be your guide. Okay? May panawagan sa inyo dito ang universe na allow the divine universe to be your guide sa ngayon. So make sure that you follow, make sure that you listen, no, to your intuition, because for sure there is divine guidance na pinapadala sa inyo ang divine universe to help you kung paano ninyo ina-navigate ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. Alright?
We have number 40, tend to small things. Ayan, yan ang sabi sa inyo ng mouse spirit. Kasi, di ba kadalasan ang nakakapuwing ay yung maliit. Yung nakakasakit sa atin ay yung maliit. Di ba? Kasi, sometimes dinidedman natin because of the size. Because maliit na bagay lang yan, hindi na yan pinapansin, hindi yan iasikaso. So, this is a wake-up call para sa iyo, Pisces, na tend to small things then. This is also a beautiful reminder na tend to small things as well, because small things compared sa malalaki, they are just equally important, di ba? Malaki man o maliit na bagay yan, nandiyan yan for a purpose, di ba, sa buhay natin. Kaya kailangan lang natin din na parehas silang papansinin, parehas natin silang titignan, parehas natin silang pagtutuunan ng pansin, no? Kasi kadalasan, 'di ba, ang nakakasakit, ang nakakapuwing, kumbaga nga, yung maliliit na bagay. Yung hindi, 'di ba nga sa mga documents, minsan may mga documents na may mga fine prints at the bottom. At yan ay hindi na natin pinapansin. Pero minsan, 'di ba, doon tayo nasasaktan, doon tayo natatalo, 'di ba, sa mga maliliit na prints na yan, dahil yung pala ay importante na binasa natin, doon yung pala may mga reminder doon, yun pala may mga importanteng detalye pala na nakasulat lang in fine prints na sometimes hindi na natin napapansin. So, what else? We have sandpiper spirit. Be playful. Ayan, Pisces. Maybe sobra kayong seryoso sa buhay sa ngayon, no? Punong-puno kayo ng kaseryosohan. At sometimes siguro hindi na ninyo nabibigyan ng pagkakataon ng sarili ninyo na mag-relax man lang, mag-unwind man lang, mag-chill man lang, 'di ba? Kaya inimbitahan kayo dito na be playful. Okay? Be playful because you need balance. Kailangan natin ng balance sa buhay. Hindi pwedeng puro tayo trabaho, hindi pwedeng puro din tayo laro, 'di ba? Kaya we need to balance out our lives. Ito 'yun. So siguro sa ngayon, focus kayo lang, no, sa lahat, sa pagtatrabaho at lahat. Pero iniimbitahan kayo dito na be playful then. Once in a while, you also need to be playful. Di ba nga may kasabihan na all work and no play makes Jack a dull boy, because we need to balance, di ba? Kailangan may time to play, kailangan may time to be serious, kailangan may time na asikasuhin din natin ang ating well-being, yung gano'n. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.